Kumpirmado na po na itine-trade ng Titan Ultra si Joshua Monson. Ayon sa lumabas na artikulo sa Spin PH, ang dahilan daw dito ay dalawa. Unang-una ay yung kanyang hinihiling na 900,000 a month na salary. Sobrang taas daw nito ayon sa Titan Ultra at hindi naman daw para sa kanila deserving si Monson dahil itong ganitong klaseng level na salary ay binibigay lamang doon sa mga top players talaga katulad nila Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Scottie Thompson, Marcio Lassiter at Mikey Williams. Ang sabi ng mga observers at mga insiders ng Titan Ultra ay hindi ito katanggap-tanggap sa kanila. Ang pangalawa daw dahilan kung ba't gusto nilang i-trade si Monson ay dahil ito'y volume shooter. Ang gusto niya ay palaging siya ang tumitira kapag crucial po moments ng game at madalas ay hindi ito nakakatulong sa team. Siguro naman kung napapanood ninyo yung mga games ng Titan Ultra, nakita nyo na ilang beses na naging questionable yung mga desisyon nitong si Joshua Monson sa pagtira ng mga 3-point shot. At madalas yung mga pagtira niya ay nakakasira sa momentum ng kanyang team. At yan ang dahilan kung bakit ngayon ay gusto na raw itong i-trade ng Titan Ultra. Pero ang tanong kasi dito, since 900,000 a month ang hinihiling ni Joshua Monson, sino naman kayang team ang papayag dito sa ganyang kalaking offer? Kasi sigurado tayo na yung mga independent katulad ng Rain or Shine at ng Converge, rather ng Phoenix, hindi tatanggapin yan. Ang Converge kaya willing na magbayad ng ganyang kalaki para kay Joshua Monson. Plus, sino yung player na ibibigay nila para dito? Ang isa pa, yung MVP group siguro, alam natin matagal nang interesado kay Monson at kayang-kaya nilang ibigay yung salary na gusto nito. Pero ang tanong, willing ba sila? At pangalawa, sino yung player na pwede nilang maibigay para dito kay Joshua Monson? At yan ngayon ang nagiging malaking question. Ang number 6 o number 3 na Rain or Shine Elasto Painters ay inaaming dehado sila kontra dito sa serye sa Barangay Ginebra. Ang dahilan kasi dito itong Barangay Ginebra, alam naman natin na sila ang kinukonsider na top team ngayon dito sa PBA. Kaya naman hindi nakapagtataka na dehado ang Rain or Shine. Pero kahit na dehado ang ROS, sabi ni Coach Yeng Giao, nalalaban pa rin sila. Ang magiging susi dito sa Rain or Shine kung gusto nilang manalo kontra sa Barangay Ginebra, kinakailangan makontrol nila yung kanilang running game. Hindi po pwede na basta na lang sila tatakbo. Dahil itong Ginebra sa pamamagitan ni RJ Barrientos at Scottie Thompson ay kayang sumabay sa kanila. At yan ang dahilan kung bakit itong Rain or Shine medyo mahihirapang gawin yung ginawa nila kontra sa San Miguel Beermen. Kaya nga itong Rain or Shine nila Elasto Painters, talagang sabi nga nung iba baka 4-1 o 4-2 maging resulta pabor sa Ginebra. Tignan natin dahil siguradong mag-a-adjust itong si Coach Yeng Giao. Ang isa pa itong Rain or Shine, marami silang mga players na pwedeng magamit pero yung Ginebra malalim na rin yung bench nito. At yan ang dahilan kung bakit ngayon itong Rain or Shine Elasto Painters ay isa doon sa mga teams na tinitignan ng marami na mahihirapang makapasok sa finals, lalo na at Barangay Ginebra pa yung nakaharap nila. Sabi nga nung iba ay halos sure ball na raw na Barangay Ginebra at TNT ang maghaharap dito. At kung ganyan talaga magiging sitwasyon, medyo masakit yan para kay Coach Yeng dahil syempre alam naman natin na itong si Coach Yeng Giao ay mahihirapan talaga. Lalo na at maganda yung sitwasyon ng mag-Rain or Shine. Nung halos buong parte ng eliminations, sila ang lumamang sa standings. Kaya nakapanghihinayang kung di sila makakaabot sa finals. Ang San Miguel Beermen naman ngayon ay isa doon sa mga teams daw na tumitingin sa mga posibleng trades na gawin nila para mapalakas yung kanilang roster. Mukhang tinitingnan daw ng San Miguel bukod dito sa balitang pag-trade para kay Mamit Yongson ay kung meron pa silang mga big men na makukuha at maidagdag dito sa kanilang roster. Dahil pinag-iisipan daw ng SMB kung yun talaga ang pupwede at tamang paraan para mabago na yung kanilang roster dahil parang nakikita ron ng San Miguel na magkakaroon sila ng issue pagdating dito sa pagpapalakas at pagsabay doon sa mga teams katulad ng Rain or Shine. Naman natin na nahirapan itong San Miguel dito sa Rain or Shine Elasto Painters pagdating sa takbuhan. At sabi nga nung iba, parang yan ang nagiging problema ngayon ng SMB at kinakailangan talaga nila na kumuha ng mga players na kayang sumabay dito. So nabanggit nga natin kahapon na si Evan Nelly ang isa doon sa tinutukoy ng San Miguel
na posible nilang ma-acquire. Pero bukod dyan ay meron pang iba katulad nitong sila Tyler Tio at si Alex Stockton. So depende na lamang yan dito sa makakausap ng San Miguel kung papayag sila dito sa mga ino-offer ng Beermen. Ang problema lang, bumaba talaga yung trade value nito si Wami Tiongson dahil hindi na ginagamit ng San Miguel masyado. Doon nga sa knockout game nila kontra sa ROS ni hindi ito pinalaro at mas piniling gamitin si Chris Rosales at si Chris Ross. Kaya nga ngayon yan ang nagiging problema dito sa SMB. So tignan na lang natin kung ito ang mangyayari talaga. Pero hindi ako magtataka kung gumawa nga ng trade ng San Miguel Beer, hindi lang para sa point guard nila, kung hindi para kumuha pa ng ibang big man na po pwede makatulong dito sa kanilang roster. Alam nating malakas ang San Miguel Beer pag Philippine Cup, pero syempre eventually kailangan na nilang magdagdag ng mga panibago pa na mga players. Ang NLEX Road Warriors ngayon ang isa doon sa mga teams na sinusubaybayan ng mga tao dahil naging number 1 seed sila pero natalo. So ang tanong, anong pagbabago ang mangyayari dito sa kanilang roster? Kasi nitong conference na to, mahusay naman yung kanilang import na si Cady Lalane. Magaling din naman yung mga players nila. Pero medyo disappointing yung naging performance ni Robert Bolick dito sa knockout game. Dahil siyam na tira lang ang ginawa nito. 9 shots kumpara dito kay Shawnee Winston na 18 shots ang tinira. At dahil dito, yan ang sinasabi ng karamihan na dahilan kung bakit itong NLEX ay natalo. Medyo hindi naging maganda yung performance ni Robert Bolick. Kaya nga mukhang kinakailangan talaga ng pagbabago dito sa NLEX Road Warriors. Marami rin na nagtatanong kung ito na ba ang senyales na si Robert Bolick ay aalis na dito sa NLEX. Dahil dito sa nangyayari sa NLEX, marami nagsasabi na mukhang kinakailangan na talaga ng malaking pagbabago dito para yung kanilang sitwasyon ay maiba na. Nasa ngayon itong NLEX Road Warriors, sabi nga ang madalas na kritisismo dito hanggang quarterfinals lang. Hindi umaabot ng semis. Ngayon, naging number 1 seed sila. Nakalaban number 8 pero ganun pa rin ang naging resulta. Pagdating sa semis, hindi sila makaabante. Kaya nga baka magkaroon ng malalaking changes dito sa Road Warriors para lang masiguro na sa susunod ay magawan na nila ng paraan ito. At yan naman talaga yung pinaplano nitong NLEX na mangyari. Kaya nga tignan natin kung ito matutupad talaga. Dahil syempre kung ikaw naman itong Road Warriors, gagawa ka ng hakbang para masiguro na yung mga players na kinakailangan ni Coach Jong Chico ay makuha na niya. Ito na talaga yung kinakailangan na ayusin dito sa NLEX Road Warriors. Na lang natin kung ano yung gagawin nitong NLEX Road Warriors pagdating dito sa kanilang pagpaplano sa kanilang roster. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Monte Guzman, si Katsakino Dokusin, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Malyari Mascarinas, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Michael D, pati na rin si Joseph Pineda, si RG Bueno, si Edwin Carmona Jr., Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Enju at ang iba pa.